pasaway. Ang titigas ng mga mukha eh. Uminit ang ulo ni Kaagapay Kabong Concha dahil sa ilang mga OFWs na matitigas ang mga ulo. Sa paulit-ulit na kasing paalala nito na umuwi kapag nabigyan na ng visa, tila marami pa rin talagang mga OFWs ang mga pasaway na parang naghahanap talaga ng problema para ipahamak ang kanilang sarili. Naani pa kay OWA Administrator Arnel Ignacio para umanong mga spoiled brat itong ilan nating mga kababayan OFWs, gumagawa ng sariling patakaran at hindi marunong sumunod sa tamang proseso. Napag-alaman kasi ni Kaagapay Kabong Concha na may 3 distress OFW na pauwi na sana ng Pilipinas ang naglaho sa airport. Kaya't sobrang nainis ang kaagapay ng mga OFWs na si Kabong Concha dito sa 3 OFWs. Naani dito, tinulungan muna't lahat-lahat para makauwi sa Pilipinas, ngunit kapulustugan pa ang kanilang isinukli sa gobyerno. Kaya pala maraming mga OFWs ang napapahamak dahil rin pala talaga sa kanilang maling pinagagawa. Tapos pag magka-problema, magpasaklulo ulit sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya't sa mga OFWs na may balak tulad sa 3 OFWs na tumakas, pakinggan po ninyo itong video dahil mapupulutan po ninyo ito ng aral at nang malaman ninyo kung gaano kahirap ang magiging kahinatnan ng inyong gagawin. Kaya dapat isipin mabuti ang gagawin kung makakabuti ba ang magiging resulta. Gaya nitong sumbong ng isang OFW dito kay Kaagapay Kabong Concha. Narito ang buong detalye. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Nakakainis sa mga iba nating kababayan. Ito po yung sinabi sa akin ng OFW. Sir Bong, noong July 25 po, may 3 po kaming kasamahan na tumakas mismo sa Kuwait Airport. Kasi po nung nag-announce yung stewardess na madidelayed ng 15 minutes dahil nagka-problema ang airlines namin, nasa loob pa kami ng airplane. Tapos nag-announce na naman sila uli ng another 20 minutes, kaya 35 minutes na kaming delayed. Till nagsabi sila na lalabas daw muna kami, kaya pinalabas sila sa aeroplano. Kaya ginawa namin, nasa waiting area lang kami. Yung 3 po, tumakas na pala. Kaya pala nung tinawag kami isa-isa, walang sumagot sa name nila. Hindi ko alam kung anong meron sa inyo, sa mga iba nating kababayan, nagagawa niyo mo yung ganito. Ano bang utak meron itong mga taong ito at nagagawa niyong tumakas? Hindi niyo alam kung anong pwedeng kasasapitan ninyo sa pagtakas ninyo. Ito po sabi pa niya, pagdating namin sa Bahrain, na-delete na naman kami, kaya mabuti na lang po yung sa nasa desk po ng Bahrain, yung nag-check sa ticket, nabigyan kami ng hotel. Dumating kami sa Bahrain, alas 2 na madaling araw, then yung flight namin 8:55 pa. Yung name nila tinawag, wala sila doon sa Bahrain. Sabi ko, tanong ko siya, 3 tumakas, sa Kuwait mo ba tumakas? Opo, noong July 25. Ano po bang ginagawa ninyo mga kabayan? Alam niyo ba kung ano ang danger ng pagtakas ninyo sa bansang kinaroroonan ninyo? Alam ninyo, mahigpit na po. Tapos hihingi kayo ng tulong pag nagka-problema na kayo. Pero gumagawa kayo ng desisyon ninyo. Diyos ko, sobrang pagkapasaway ng mga iba nating kababayan. Napakadaming pasaway. Tapos pag hindi kayo natutulungan, mambabas kayo, magkakaroon kayo ng gagalit kayo. Tapos ngayon ito, gagawa kayo ng kalokohan ninyo. Bakit ba naman kasi may mga ganito tayong mga kababayan? Kung alam lang nila, napakadaming distress OFW na naghahangad magkaroon ng visa para makauwi ng Pilipinas. Tapos sila, sinayang lang nila yung pagkakataon. Kaya sa mga kababayan ko na malapit nang matapos ang kontrata, lalo na yung mga nabigyan ng visa, sundin po natin kung ano yung tama para di po tayo magkaproblema at magsisi sa huli. Dahil di po lahat ng oras may taong tutulong sa atin. Kaya makinig po tayo sa payo ni Kaagapay Kabong Concha. Dahil ang lahat ng payo at paalala ni Kaagapay Kabong Concha ay para po yan sa ikakabuti natin at ang mailayo tayo sa kapahamakan. Kaya yung 3 na ito, wag na wag po kayong lalapit sa amin.
Manikas po kayo sa kakaano dyan sa paghihintay ninyo. Kala ninyo ganun kadali umuwi ng tumakas. Na-exitan na kayo eh. Na-exitan na kayo sa Kuwait. Hindi ko alam kung tumuloy kayo sa Dubai o ano. Kasi nasa immigration kayo eh. Nakatakas pa kayo eh. Sobra po kayong pagkapasaway. Hindi nyo iniisip kung ano ang pwedeng mangyari sa inyong pagtakas. Kung totoo man yung sumbong sa akin na ito. Hindi na kayo naawa sa sarili ninyo, hindi kayo naawa sa pamilya ninyo. Tayo, panay ang magbigay natin ng babala sa inyo. Pero marami pa rin tayo mga kababayan talagang ang lalakas ng loob, ang tatapang ninyo. Kung sino man yung tatlo na yun na tumakas, sana hindi kayo magsisi sa ginawa ninyo. Kung kayo po ay distress, umuwi ng Pilipinas, umuwi na po kayo. Pwede naman kayong mag-apply sa ibang bansa eh. Marami pong agency, marami nag-o-offer ng maraming mga bagong job opening sa iba't ibang bansa na pwede kayong mag-apply. Hindi nyo kailangan tumakas, magpunta o mag-cross country para magtago, para magtrabaho. Kaya mahirap mamuhay ng undocumented. Alam niyo kung gaano ka-danger. Kasi mo sa Saudi, napakahigpit po, napaka-agresibo po ng mga authorities sa paghuhuli ng mga illegal, mga undocumented. Pag na-tiyempohan ka naglalakad na nag-isa, sisitahin ka. At pag walang nakitang ikama sa'yo, may mga scanner po yung mga yan. Tiwas. Diretso ka sa deportation, kulong ka bago ka makauwi. At kung ano yung suot mo, yun lang ang madadala mo. Kaya huwag nyo nang subukan mga kababayan. Napakadelikado pala ng ganitong mga gawain. Mas mabuti pang umuwi na lang kayo at mag-apply ulit kung saan bansa yung gusto nyong puntahan. Para halimbawa magkaroon ng problema, madali kayong matulungan at hanapin. Di yung parang kriminal na nagtatago kayo dahil sa takot na huli ng mga pulis. Yung ganun kadali ang isang undocumented na OFW? Mahirap. Unang-una, paano kayo magpapadala ng pera sa Pilipinas? Sinong gagamitin yung ikama o pitaga o anumang ID? Gagawa-gawa kayo ng kalokohan ninyo. Ang lakas ng loob ninyong tumakas. Katulad ito. Mahirap po. Alam niyo po ba sa Saudi, maraming mga undocumented doon, ang problema nila yung sahod. Nagtatrabaho sila, hindi sila pinapasahuran. Marami po kami na-encounter na ganyan. Kasi nga po, sinasamantala nila dahil ng mga mapagsamantalang mga employer. Dahil alam nilang undocumented yung worker, hindi makapagreklamo. Kung hindi nyo alam, sa mga takas, ang dahil kung ganyan may problema. Hindi po sila marami po sila yung mga trabaho na hindi nila nakukuha sahod nila kasi hindi binibigay ng kanilang pinagkatrabuhan. Hindi naman sila makapagreklamo. Paano sila magreklamo sa Saudi labor? Undocumented sila. Kayo po ay binibigyan ng guidance kasi mapapahama kayo. Pagkatapos pag napahama kayo, sisisihin nyo kami. Kaya, saan pa kami lulugar? Basta kami winawarningan namin kayo. Kasi mas malamang na mapapahama kayo. Ngayon, hindi ka napahama, di well and good. Ngayon, kung pag napahama kayo, pagkatapos kami aawain nyo na hindi kayo matulungan, saan kayo hahanapin? Nire-remind kayo na baka mapahama kayo. O, kung ka nahuli kayo doon, bakit? Ayos bang papeles nyo pag tumawid kayo ng ibang bansa? Paano visa nyo? Paano yung iba pang mga requirements? Sige nga, tapos pagka nahuli ka at nakulong ka o kung ano man nangyari sa inyo, magagalit ka sa gobyerno. O, kayo ang problema kasi sa inyo, gusto nyo lagi yung conveniente o kaya kung gusto nyo magawa para kayo mga spoiled brats. Kung anong gusto nyo gawin, gagawin nyo. Pagkatapos, pag napahama kayo, sisisihin nyo kami. O, kayo, pagka nag-away kayo ng employer mo, ang kontrata mo hindi verified. O paano ngayon? Saan kayo babase ng usapan ninyo?
Huwag kayo parang mga brats. Para kayong mga siga. Ang hirap yung pasunurin sa tama. Pagka napahama kayo, lagi nyo lang aawayin na naman yung mga taga-gobyerno.